Hindi pa tapos ang lahat. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 20, verses 1 to 9, and I read it for you. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone had been removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Then Peter and the other disciple set out and went towards the tomb. The two were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent down to look in and saw the linen wrappings lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen wrapping lying there, and the cloth that had been on Jesus' head, not lying with the linen wrappings, but rolled up in a place by itself. Then the other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Si Kristo ay muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Napakasaya po ng linggong ito sapagkat hindi pa natapos sa kamatayan ang kinahinatnan ng Panginoon. Magkus, pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na mag-uli. Ano ang gusto mong matapos na sa iyong buhay? Problema, magwakas ang paghihirap, mabayaran ang iyong mga utang. Ano ang gusto mong mawakasan na sana? Ang araw pong ito ay hindi pagwawakas, kung hindi panimula, panibagong buhay. Buhay na buhay tayo sapagkat ang ating pananampalataya, ang ating pangangaral ay may saysay pala talaga. Sapagkat kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kwenta ang ating ipinapangaral. Walang saysay ang ating pinaniniwalaan. Bagong simula, bagong buhay. Yan po ang ating hinihiling palagi kay Kristong muling nabuhay. Kung paanong si Kristo ay nagtagumpay laban sa kasalanan, sa kadiliman, nawa tayo rin araw-araw ng ating buhay, mapagtagumpayan natin ang ating paghihirap ng ating mga problema. Matatapos din po ang lahat kung lahat po ay nagbabago at lumilipas, maging ang ating mga pinagdaraanan at mga problema sa buhay ay matatapos din. Napakasarap sa pakiramdam kapag tayo ay nakakahinga na ng maluwag, kapag naresolba na ang isang bagay. Ito po yung mga maliliit na tagpo ng muling pagkabuhay na kung saan tayo ay buhay na buhay. Ngayong araw na ito, tayo ay magdiwang sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. Napakahalaga ng araw na ito. Kaya't magsimba po kayo at inyong panibaguhin ang inyong pangako nung kayo ay bininyagan. Sabi ko nga kanina, kung hindi nabuhay si Jesus, walang saysay ang ating pinapangaral, walang kwenta ang ating pananampalataya. Ngayong araw na ito, i-renew mo, pagpanibaguhin mo ang iyong pangako ng pananampalataya nung ikaw ay bininyagan. Manalangin tayo. Jesus na muling nabuhay, masaya ang aming puso sapagkat nagtagumpay ka laban sa kamatayan, sa kasalanan at sa kadiliman. Kami po ay inyong tinubos at binigyan ng panibagong buhay. Nawa ang mensahe ng muling pagkabuhay mo ay maidala namin sa mga taong nawawalan na ng gana sa buhay o kaya naman may pinagdaraan ng mabigat sa kanilang buhay.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po and Happy Easter!